Magandang araw muli mga kaibigan. So ngayon ay tingnan natin itong San Pedro Station ng NSCR. Itong San Pedro Station ay bahagi siya ng contract package S05, no? So ito siya. So itong contract package S05 ng NSCR South Commuter Rail Project, no, ay gagawin ng Hyundai and Dong-A joint venture. Sila yung nanalo ng contract packages 04, S04 hanggang S06, no? Sila yung gagawa niyan. And then ito ay nagkaroon ng contract signing noong October 6, 2022 na sinaksihan ng Presidente Bongbong Marcos Jr., no? And then ng DOTR Secretary Bautista. So kung titingnan natin yung location niya dito sa may San Pedro, dito sa area na to, malapit sa entrance ng El Binda Village dito sa may San Pedro. So ang kanyang location ay approximately dito sa lugar na to. Diyan yung location ng station, no? Sa area na yan. So mapapagitnaan niya yung kalsada. Kumbaga masasakop niya yung kalsada ng main road or yung tinatawag na Crimson Avenue, no? Na bahagi ng El Binda Village. Although malapit din na siya dito sa Old National Highway, dito sa area na to. So kung titingnan natin sa street view dito sa area na to, so yung may road crossing dyan, yung railroad crossing. Itong area na to ay magiging station yan parang araw. Itong area na to, makita ninyo ito na entrance ng El Binda. Kung hindi ako nagkakamali, no? Kung El Binda Village. Then pati itong ilang dito properties ay masakop yan ng station ng NSCR. So sa area na yan yung kanyang magiging station at saka station plaza. Exit tayo sa street view. So yung kanyang proximity rin dun sa dito sa parang tulay ng San Pedro, no? Yung kung saan tatawid yung Old National Highway. Ito yung San Pedro Station, yung current na San Pedro Station. TL natin sa north. Yan yung current na San Pedro Station. Ito yung SM Save More San Pedro. Then ito yung old San Pedro Station dito. Then siya ay dito siya sa area na to. Wait, malapit lang siya. So yun yung kanyang proximity. Then may access siya mula dun sa Old National Highway dito sa bahagi na to. So natin, no? Ito yung old PNR station.
Ito yung kasalukuyang PNR station. Then yung bagong station ay dito sa area na to. So, tingnan natin yung kanyang site development plan. So, makita niyo na ang station, ito yung station mismo. So, yung station ay may 3 columns, no, na dadaan sa kanya, sa loob niya, no. Bali 4 na tracks. 2 tracks sa gitna. Then 2 side tracks, no, sa 2 parang yung single track na viaduct. Maaring itong nasa gitna ay passing track para sa mga express, no, services. So meron dito na 2 side track. So 4 na tracks total. Kaya medyo malapad yung station ng San Pedro, no? Sabi dito sa drawing, yung lapad niya ay nasa 37 meters. Yun yung lapad ng station. Ang lapad ng station mismo. Tama ba? Tama. Ang lapad ng station mismo ay nasa 37 meters. Then yung masasakop ng row ay nasa 63 meters. So malapad siya. Then meron siyang at grade na tracks o yung ground level na tracks para sa cargo or at PNR sa gilid nung dadaan sa gilid nung station. So makita nyo dito ay dadaan sa gitna niya. Hindi naman totaling gitna, no? Pero dadaan dito sa ilalim ng station yung Crimson Avenue. Magkakaroon ng parang bay para sa drop-off dito sa area na to. Then may access din dito mula sa street na ito para sa mga sasakyan din na magbababa at magsasakay ng mga pasahero sa dito. Then ito yung pinaka-plaza niya sa area na to. Yung total na haba nung mismong station plaza ay nasa 291 meters. Then yung station mismo ay nasa 180 meters. Then meron siyang provision para ma-expand, mapahaba pa ng kaunti yung station. Maaaring para ma-accommodate yung mga 10 car trains, no? So meron siyang provision para doon base dito sa publicly available na drawing. So yan yung kanyang magiging layout ng station at ng station plaza. At dahil nga napalita ngayon na malapit nang itigil pansamantala yung PNR na service, no? Nakikita naman dito sa mga drawings na ibabalik nila yung ground level na rails after na matapos ng NSCR, kasi kasama sa plano may provision para dun sa ground level na rails. So ito yun. So at meron siyang elevated, at the same time may nasa baba siya na rails na gagamitin ng cargo at saka ng long haul, no? Na possible din na pwedeng magamit ng commuter na service, no? Pero mainly para siya sa cargo at saka sa long haul. So makikita nyo, masakop yung ibang mga properties dito along dito sa may malapit dun sa dating crossing. So itong red na line, yan yung
bagong row na sasakupin, bagong right of way na sasakupin ng station, mas malapad siya, no? Yung itong blue na line, ito yung old na row. So yun yung sa San Pedro Station. So tingnan naman natin yung kanyang ito, yung sa layout din ulit, no? So yun yung San Pedro Station. Ito yung parang plaza niya. Then ito yung roads niya, access roads niya. Yan yung parang layout niya, no? Then kung titingnan natin yung kanyang alignment nung mga viaducts niya. So ito yung yung boundary ng CP S04. Dito yung S04 hanggang dito sa boundary na to. Then dito S05 na. Then ito yung mga columns. Then ito yung pile cap. Then yung mga piles, yung mga bilog na yan. So yan yung pinaka sinisimbolize niya, no? Then dadaan siya dito sa ibabaw ng Mabini Street, no? Then dire-diretso lang siya. So makita nyo dito may mga properties na madadaanan siya, no? Then yung row mismo, kung makita nyo dito sa symbol na to, yung mga symbol na to ay fence yan, bakod, no? May fencing siya. So kahabaan ng row ay may fence, no? So ito yung substation na nasa sa ilalim ng viaduct. Yung substation yan. And then tatahakin lang niya yung row, no? Same time nandun din yung at grade or ground level na rails dito sa gilid niya. Kaya kung mapapansin niyo yung mga viaduct ay nasa east side, nasa west side ng row dahil nasa east side naman yung at grade na rails. So dito, pagtawid dito, ito na yung San Pedro Bridge, no? Yung Old National Highway. So dadaan siya sa ibabaw pa nun. So mataas na dito yung elevation ng mga viaducts. And then dito approach na siya ng malapit na sa San Pedro Station. Kung mapapansin nyo, yung row niya dito, average ng 30 meters. Then lalapad na siya approaching nung station. Ito medyo lumapad siya dito, di ba? Ito mula dito sa ganito lapad dito, lalapad siya. So yan, may mga matamaan dyan, mga properties, kasama tong may basketball court dito. Then may mga kabahayan dito. Then ito, nadaanan na natin yung current na station. Ito yung current na San Pedro Station. Bago ito naman yung old station nandito. Then pagdating dito sa point na ito, magkakaroon ng switch, no? Track switch. Then magda-diverge siya into 3 viaducts, no? Yung gitnang viaduct ay may dalawang tracks sa gitna, and then dalawa sa kilid. Ito southbound, to northbound track ay dito sa east side, west side ay yung southbound track. Then enter na ito na yung pinaka station building. Yan na siya, no? So mapapansin nyo nga yung Crimson Street.
pero nakalagay din sa drawing ay G. Garcia, no? Although ako, hindi kasi ako tiga dyan sa lugar, hindi ako pamilyar. O meron mga viewers na nakakaalam sa lugar na to or tiga dyan kayo, ay at least um, kung makakapagbigay ka ng info more about sa area na yan, no? So, kita naman dito sa drawing, maraming properties, kabahayan dito. Ito na yata yung village, no, dito sa area na to. So, I assume naman na siguro ay kinausap na nila o itong mga property owners dito. Hopefully na mabigyan ng just compensation, no, kung ma-acquire yung kanilang property. Kasi malaki yung sasakupin ng road dito. Malapad siya. Then pag lagpas na ng station, magko-converge na ulit siya yung mga trucks into a single viaduct with 2 trucks. Then diretso na ulit hanggang sa Pasita Station na yan. Yan sa area na yan. So, i-reference again, ito yung Crimson Street, Crimson Avenue. Yan, itong kalsada na to. Dadaan siya sa ilalim ng station. Magkakaroon siya loading unloading. Ito yung 4th Street. Yan yung 4th Street. At saka ito yung mga establishment sa area na yan. So yan yung top view, no, ng alignment. Then tingnan natin yung kanyang profile, yung elevation niya. So kung mapapansin nyo sa side, kumbaga ito yung side view, no, elevation. Ito yung hangganan ng SO4, contract package SO4, bago ito yung contract package SO5. Ito yung hangganan niya, yung boundary niya, no. Although isang ano lang naman, isang joint venture na contractor ang mag-handle both of si SO4 at saka SO5, no? Si Hyundai and then si Dong'a. So mapapansin nyo dito ay paangat na siya yung kanyang elevation. And then ito namang viaduct na to ay balance cantilever bridge siya. Kasi kailangan ng mahabang span. Kasi nga tatawid siya over Mabini Street. So kailangan malapad yung pagitan ng dalawang viaducts. Dalawang columns, sorry. So ang gagamitin nila diyan ay balance cantilever bridge. Balance cantilever method. Then after that, babalik ulit dito sa span by span again. And then pataas pa rin siya sa area to. Dahil dadaan naman siya dito sa San Pedro Bridge, no. Ito yung Old National Highway. Sa ibabaw ng Old National Highway. So, may ano siya, no? May tawag nun, may adequate height siya para hindi siya makasagabal sa mga dumadaan dito sa mga sasakyan na dumadaan dito. Dito rin sa pagtawid ng San Pedro Bridge ay meron siyang ang gagamitin din niya ay balance cantilever. Itong ano na to, balance cantilever siya. Yung method na gagamitin sa mga viaduct niya kasi malapad yung kailangang tawirin niya. And then nandun pa yung San Pedro River sa ilalim. Then paglagpas dyan ay pababa na siya, no? Gradually bababa yung elevation ng
ng riles o ng viaduct, although hindi naman ground level, medyo bababa siya. Approach na siya nitong San Pedro Station. Yung San Pedro Station na. Yung sa gitna niya, itong portion na to. Ito yung kalsada ng Crimson or G. Garcia. Sabi nakalagay dito G. Garcia Street or Main Road kung tawagin. Diyan sa ilalim niya dadaan. Then towards na ng Pasita. So ayan, tingnan nyo, ganyan yung magiging elevation, parang roller coaster. Hindi naman roller coaster, pero pataas, then bababa siya taas para matawid tong San Pedro Bridge, then pati tong Mabini Street, then pababa na ulit yung elevation niya. So kung titingnan natin yung sukat dun sa pinaka mataas na point niya, which is this area. So close up lang natin bago ito yung San Pedro Bridge. So ito yung pinakamataas na elevation niya. So kung nakita nyo dun sa mga dati kong updates kung paano mag-compute ng yung elevation niya. So ito yung existing ground. So existing ground level dito sa bahaging to, top of rail level dito. So dito sa pinaka highest point niya. So ang current na level dito ay 31.2, no? 30 in meters po yan, no? 31.2 meters bago i-minus natin yung ground level, minus 6.9. So 24 meters yung taas dito. So para kung gusto nyo naman na makita in feet, ay i-multiply nyo 3.28. So 79.7 feet mataas, no? Mataas tong mga columns dito sa area na to. So yan yung pinakamataas niya. Ngayon kung titingnan natin naman natin yung tatawid ng Manila, itong Old National Highway. So ang height dito ay so yung height ay 30.35 minus 7.38. So 22.97 meters bago times 3.28, nasa 75 feet yung taas dito. So yun yung kanyang height, no? Dito sa tawid sa Manila Road. So yan yung kanyang height dyan sa area na yan. So mataas ang mga magiging columns dyan kasi nga tatawid sa taas, above ng San Pedro Bridge and San Pedro River. So tingnan naman natin yung kanyang station, no? Station design. So doon sa drawing na naka-publish ay meron siyang 3 level. So itong concession area, ito yung concourse, ito yung concourse, then ito naman yung platform area. So makikita nyo 3 columns, 3 viaducts, 3 magkakatabing viaducts, 2 single track, tsaka yung nasa gitna ay dual track.
So nakikita ko na maaaring ito ay passing track para um, sa mga express trains, no? So para malampasan nila yung mga regular service na trains, commuter service na trains, no? So yan yung parang magiging levels niya ng station. Then ito yung kanyang side view. So side view niya. So makikita nyo meron siyang emergency stairs, then yung normal stairs, then may mga escalator din. At the same time may elevator. May mga elevator siya, no? Para madaling ma-access ng mga PWD yung mga floors. Then ganun din sa kabila, meron din emergency stairs. Tsaka yung mga facilities niya, paid area, access gates, and then ito meron siyang platform screen doors, no? Half height. So hindi siya full height, half height siya, no? Kasi open area naman tong platform. Open area siya. So gaya ng sabi ko kanina, ang haba ng station ay 180 meters. Na sapat na para mag-accommodate ng 8 car trains, no? Pero meron siyang provision para mas mapahaba pa yung platform area niya para makapag-accommodate in the future pag tumaas na yung demand ng 10 car trains, no? Ito naman yung kanyang platform level, yung top view. So makikita nyo dito, ito yung pula, yan yung nagsisimbolize ng mga car ng train, no? So 8 car trains yung kaya niyang i-accommodate sa configuration niyang 180 meters. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun din yung mga side na tracks. So ayan yung elevator, ito yung emergency stairs, then mga escalators. Bago may platform screen doors din siya. So mahaba yung station, mahaba siya. In the future kasi mas tataas pa ang demand dyan, lalo't pag meron ng NSCR, magkakaroon na ng option na yung mga tao na nag-work sa NCR or sa Clark area halimbawa, pwede na silang either dito na sila manirahan sa Laguna area kasi it will only take 2 hours kung para makaabot siya ng Clark, no? And then 1 hour or less pa kasi nandito naman sa San Pedro para naman maabot ang NCR. So hindi na nila kailangang doon na tumira sa Manila kasi meron namang mode ng transportation na NSCR na kayang mag-guarantee na in less than 1 hour or in 1 hour ay makakarating sila dun sa Manila area. Iyan yung isang purpose din ng NSCR para mag-decongest yung Manila. Kasi nga sobrang siksikan na sa Manila. At dahil nga sa current na na infrastructure ng transport sa Pilipinas ay kailangan talaga manirahan ka malapit kasi nga dahil sa traffic, sa congestion, no? Ngayon pag natapos na itong NSCR ay dahil ang mga trains ay magta-travel maximum ng 100 kph without traffic syempre, no? At saka on schedule yung target nila, no? Parang Japan, no? On schedule, on time yung mga train. So meron ka ng
either mas maplaplano mo yung travels mo kasi guaranteed naman yung oras ng train. Of course, siyempre kung merong mga emergency o ano man. Pero on a regular day ay guaranteed yung travel. So, kagaya nga ng sabi ng mga tiga DOTR, malaking pagbabago ang dadalhin nitong NSCR. Malaking paradigm shift kung tawagin nga. Kasi nasanay tayo sa wala pang 50 kph na speed nung regular na trains. Ngayon ay maximum 120. Maaring minimum ay 80 na speed ng train. No? So, ngayon tingnan natin yung pinaka-design ng station. Ito yung unang disenyo at unang render na pinakita nila. No? So, 3 viaducts ng San Pedro Station. Ito yung unang render o sabihin na rin natin old render ng San Pedro Station. Ito naman yung pinakita nila nung kanilang groundbreaking ceremony. No? Ito yung gilid ng San Pedro Station. So, ito naman yung interior view. Although, iba siya. No? Iba yung tsura niya kumpara dun sa naunang render. Although wala silang pinapakita na yung talagang buo na render. Pero maaring kapareho rin siya ng Calamba. Kapareho ng design ng Calamba Station. Although medyo wala silang nilalabas na officially na talagang ng mga renders na nung redesign ng station. No? Kaya pwedeng baka placeholder lang to ano man. Pero may redesign silang ginawa. So ito yung old. Then ito naman yung new. So yun yung kanilang design na ngayon ng mga station sa San Pedro Station. So, sa ngayon, yun lang po muna. No? Hopefully, kahit pa paano ay nakapagbigay ako ng basic na information, overview dito sa location, alignment, at saka itong itsura ng station ng San Pedro. Kung kayo'y malapit sa area o isa sa mga maapektuhan ng project na to, comment down below kung ano na po yung mga nyo pong na observe or na experience sa pag-usad ng construction na ito. Hopefully ay maging maayos yung mga relocation, yung pagbibigay ng compensation ng government para sa mga matatamaan nitong project na to. Although ito naman project ng NSCR ay para rin naman sa ikabubuti ng pagbiyahe ng mga riding public. Kaya mas mapapabilis nito yung usad ng mga tao from one point to another. Nawa ay patuloy lang natin suportahan yung proyektong ito dahil para naman to sa atin lang. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo.